muli ko po ito ay may panibago po tayong topic na pag-aaralan. At ito po ay nasimulan na ni Pastor Irish kahapon na pinagmamagatan po na Don't Your Phone, 10 Reasons Your Paper Bible is Better. At kahapon po ay naituro na po sa atin yung 1, 2, 3, which is yung number 1 po ay to avoid distractions. Pangalawa po, avoid temptations. At yung pangatlo naman po, a paper Bible requires more intentionality. So, ang Bible po, is a collection of 66 books written by about 40 different authors. We sometimes po call the Bible by another name, the Scriptures, which means sacred writings. At ang Bible po ay divided into two parts, the Old and the New Testaments, kung saan po ang Old Testament ay may 39 books, while yung New Testament naman po ay may 27 books. And as Christians, it's important po na we are rooted ng Word of God. That's why we should not only read it, but also dapat pinag-aaralan po natin ang Biblia. Importante po na meron po tayong personal Bible. Kaya, mga kapatid, kung tayo po ay wala pang Biblia, punta ka na sa bookstore, sa PCBS, or mag-order na po tayo online, yung mga naka-add to cart po natin na Bible, i-place order na po natin kasi hindi po dapat natin panghinayangan ng pag-invest sa Biblia dahil habang buhay po natin ito ang papakinabangan. At ang Biblia po ay isang libro na hindi po dapat mawala sa atin. At every time po na tayo po ay nag-aaral at nag-meditate, nagbabasa ng Biblia, maganda po na before po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, pray for God's help po tayo po na sinabi sa Psalms na pray for God's help na ito po ay mas maunawaan po natin. So ako po ay nag-search ng most downloaded po na apps globally. At ilan po dito, number 1 po dyan, ang nanguna po is yung TikTok, sinundan po ng IG, pangatlo po ang Facebook, pang-apat po yung WhatsApp, at panglima po yung Temu. Pero sa top 10 po na globally downloaded apps po, na most downloaded apps, hindi po kasama ang Biblia. Pero isang paraan po para malaman mo na Christian ang may-ari ng phone, may downloaded yan na Bible app. I-check mo nga yung cellphone ng katabi mo kung may katabi ka ngayon. Tingnan natin kung ang cellphone ba niya ay born again na rin o puro online games lang ang nasa phone niya. Hindi po masama na tayo po ay mag-download ng Bible app po sa phone natin. Dahil dapat lang din. Pero higit na mahalaga na tayo po ay merong paper Bible. Kung saan, ito pong ating inaaral at binabasa. Maaring almost lahat po tayo might feel guilty na sometimes po sa church may dala tayong phone pero wala po tayo dalang Biblia. Kasi ang isang reason ay may Bible naman na tayo sa phone. Ngayon po yung number 4 po na babanggitin ko po sa inyo dito po sa number 4, sabi niya, a Bible provides sensory engagement. Ang sensory po ay connected with our physical senses, yung sense of touch, yung smell, taste, hearing, and sight. So, pag sinabi po natin, a Bible provides sensory engagement, ibig sabihin po, kapag meron po tayong paper Bible, at ang Bible po natin ay hindi lang po dun sa mga mobile phones po natin, yung atin pong physical senses po ay gumagana. But po ang Bible at cellphone ay nahawakan po natin. But there is a way to a paper Bible that we can feel. When we move it, it responds by folding, bending, and turning. We can also see the way the Bible looks. Pwede rin po natin i-flip yung bawat pages po ng Bible, and every flip po natin ng Bible is naririnig po natin yung bawat pahina. A Bible also engages the sense of smell, whether it's the leather, binding, or the smell of the print on the pages. Bible apps on mobile devices cheapen the Bible by depriving us of its sensory experience. So, yung sensory experience daw po, napakahalaga nito, no? Kaya, dahil mas nauunawaan po natin ang Biblia, kasi yan po yung mamaya sa number 5 po natin. And dito po sa number 5, ang nakalagay po dito, you learn the Bible. Ang letter A po,
sensory learning. Another issue is that when we lose the sensory experience of a Bible, we also lose the ability to learn it. So kapag daw po hindi natin nagagamit yung ating pong physical senses or walang sensory engagement, sabi niya, we also lose the ability to learn it dahil the more senses daw po na ginagamit natin, the more likely na nare-retain yung mga natututunan natin. Kaya kung tayo po ay nagbabasa lang sa ating pong mga mobile devices, madali po natin makakalimutan o hindi po gano'n nag-retain yung mga nababasa o napag-aaralan po natin sa Biblia. While yung letter B naman po is yung sensory context. So, every flip po natin ng pages ng Bible, mas nare-recognize at natututunan natin yung order ng books of the Bible. Bible app also deprive us na makita yung length ng book. Yung sensory experience of a paper Bible teaches us a navigational path through the pages of the Bible. So kapag po nag-interact yung ating pong senses, mas natututunan po natin yung context po ng Bible. So ulitin ko po yung number 4 po natin. A Bible po provides sensory engagement. Yung number 5 po, you learn the Bible. At yung number 6 naman po, using a paper Bible is a message. Message po kanino? Number 1, under po ng number 6 po natin, letter A po is, it is a message to your family. Nalala ko po noon nung ako po ay youth pa lang po dito sa Batangas. May time po noon na nakita po ako ng aking pong papa na nagbabasa ng Bible. Lagi po pinagalitan niya ako at ang sabi niya, imbes daw po na books sa school ang basahin at aralin ko, ang binabasa ko daw po ay ang Biblia. Bakit po? Kasi nakita po niya ako nagbabasa ng Bible. Pero kung ng time po na yon, ang nakita po ng papa ko na hawak ko ay cellphone, maaring ang narinig ko, though ako naman ay maaring nagbabasa rin ng Bible. Halimbawa, ang binabasa ko po nun sa phone ko ay Bible. Pero dahil nga po, phone ang hawak ko, ang isipin po ng papa ko ay baka ako ay nag-Facebook lang or may mga kausap, ganyan, like nag-TikTok. At kaya baka mamaya habang tayo po ay nag-cellphone pa, habang nag-phone ka, nakangiti ka. Sabi nga nila, sa una lang yan. Pero maganda po na maging halimbawa po tayo, maging sa mga pamilya po natin, na sa pamamagitan po ng pagbabasa po natin ng Biblia, at kaya mas maganda po mga kapatid na tayo po ay mayroong personal paper Bible at hindi lang po sa phones po yung Bible po na binabasa po natin. At yung letter B naman po, using a paper Bible is a message to your church. Kapag sa phone po kasi tayo nagbabasa, pwede po itong maka-distract sa iba. Halimbawa po, naranasan niyo na po ba yung pinagbasa po ng Bible, tapos pagtayo po niya sa cellphone po siya nagbasa. Alam niyo po, siguro, ito po yung isang practice na kailangan po natin baguhin at maayos po sa ating po mga simbahan. Even ako po ay guilty rin sa bagay po na ito. At yung letter C naman po, it is a message to your pastor. Sa mga nagtuturo po, masaya po tayong makita na yung mga tinuturuan po natin ay talagang nakikinig, nagsusulat, or yung mga nagno-notes po, nag-highlight ng mga verses po na tinuturo po natin. Dahil sa ganito pong paraan, mas nakikita po natin na sila po ay interesado sa atin pong pinipreach. Kaso ang problem po, minsan meron po sa mga congregation po natin na phone po ang gamit, so hindi po tayo sure kung Bible ba talaga ang bukas na app sa phone nila o baka naman mamaya nagbo-browse lang sa FB. At ito po ay nakaka-distract sa mga nagtuturo. So kapag phone po ang gamit natin, madatempt din po tayo na magbukas ng ibang app. Kaya hindi rin po tayo nakapag-focus po sa tinuturo ng preacher. So, a paper Bible helps avoid that problem. So, ulitin ko po, maganda na makapag-invest po tayo at makabili po tayo ng ating po mga personal Bible na hindi lang po tayo sa phone, hindi lang po sa magitan ng mga downloaded po natin na Bible sa cellphone ang ating pong binabasa.
Simulan na po natin mag-invest at mag-ipon para po sa pambili natin ng ating pong mga Bible. So, ulitin ko po yung number 4 po natin. A Bible provides sensory engagement. Yung number 5 po, you learn the Bible. And number 6 po, using a paper Bible is a message. Yun lang po ang ating pag-aaralan sa hapong pong ito. Sige po, i-close na rin po natin sa isang panalangin. Purihin ka, O Diyos, Lord. Dalangin namin na mas makilala ka pa namin sa pamagitan ng pag-aaral namin, pagbubulay-bulay namin ng iyong salita. Hayaan mo, O Diyos, na maranasan ka pa namin, Panginoon, at ang kalooban mo ang siyang matupad sa buhay namin, Lord. Nagkaroon pa kami ng desire na kilalanin ka sa pamagitan ng pag-aaral namin ng iyong salita. Salamat po, O Diyos. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng pagsamba sa iyong dakilang pangalan na si Jesus. Amen. Maraming salamat po and God bless po sa bawat isa.